Amen. Good morning. Ang sarap sumayaw sa pagpupuri sa Panginoon, right? Amen. Purihin ang Panginoon. Ang sino mang masaya sa oras na ito, ipalakpak po ang inyong mga kamay. Yan. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Diyos. Muli po, bago po ang lahat, nais ko po munang batin ang lahat po na narito po sa loob po ng iglesia natin at maging po sa ating po mga masugid na taga-subaybay dyan sa online streaming po natin. Sa Pilipinas, magandang hapon po sa inyong lahat at kung meron naman sa ibang bansa, anumang oras sa inyo, magandang araw sa inyong lahat at magandang gabi. Sa purihin ng Diyos, maraming salamat po. I'm honored and privileged po na nakapunta po uli ako rito at makapag-share po sa inyo ng salita ng Panginoon. So I'm very blessed mula po nung nag-start tayo sa ating pong devotion. So salamat sa Panginoon sapagkat tunay nga po na ang Diyos ay mabuti sa ating lahat. Narito po tayo kasi binago po tayo ng Diyos. Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Hanggang sa praise and worship, really, I thank the Lord. I thank the Holy Spirit because I know that the Holy Spirit is continuous working with us, maging po sa ating pong pagpupuri sa umaga pong ito. Amen? So, salamat sa Panginoon. Pasensya po sa aking pong pagtagalog, sa aking pag-English, dahil ako po ay hindi po taga-Pilipinas. Pasensya na po, ako po ay taga-langit. Sino po taga-langit dito? Kasama ko sa langit. Amen? So, ang salita po namin doon ay iba. Natin pala. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan muli natin ang Diyos. Amen. Masaya lamang po ako sa Panginoon kasi napakabuti po ng Diyos. Amen. Yung po yung mga puso po ng mga binago ng Diyos ay palaging masaya sa presensya ng Panginoon. Amen. So, ayun nga po at tayo po ay magpatuloy na po at ang ating pong tema sa buwang ito ay ako na din po ang magkuklose. So, I believe po na lahat po siguro na mga verses, mga salita ng Panginoon na ating pong ginamit ay nagamit na po ng mga nauna pong mga preacher dito. So, ang ating pong tema ay the real life transformation. Amen? Amen po ba? Amen. So, sa umaga pong ito, I would like to share to you, ang iba po siguro, na-share na po ito, pero I don't know, but I know that God, the Holy Spirit, is always giving us the new revelation and new anointing. Amen? So, niwala po tayo, but before po, I would like to request everyone to stand up and we will read po the Word of God. Dito po sa chapter 9 of Acts, alam ko po na alam po natin ang story ni Saul, no? So basahin po natin mula po sa 1 hanggang 19 po. Sige po, sabay-sabay po tayo. Meanwhile, Saul was uttering every breath and was eager to followers. So he went to the west. He requested letters addressed to the synagogues in Damascus, asking for the cooperation and the arrest of any followers of the way there. He wanted to bring them, men and women, back to Jerusalem. Approaching Damascus on his mission, a light from heaven suddenly shone down around him. He fell to the ground and heard a voice saying to him, "Saul, why are you persecuting me? Who are you, Lord?" Saul asked. And the voice replied, "I am Jesus, the one who you are persecuting. Now get up and go into the city, and you will be told that what you must do." The men with Saul stood speechless, for they saw someone's voice, but saw no one. Saul picked him up off the ground, but when he opened his eyes, he was blind. So his companions led him by the hand to Damascus. He remembered they're blind for 3 days and did not eat or drink. Now there was believers in Damascus named Ananias. The Lord spoke to him in a vision, calling Ananias. Yes, Lord. The Lord said, "Go over to the street.
the man named Ananias coming in and laying hands on him so he see again. But Lord, exclaims Ananias, I have heard many people talk about the terrible things this man has done to the believers in Jerusalem, and he is authorized by the leading priest to arrest everyone who calls upon the name. But the Lord said, Go, for Saul is my chosen instrument to take my message to the Gentiles and to the kings, as well as to the people of Israel. And I will show him how much he must suffer for my name's sake. So Ananias went and found Saul. He laid his hands on his and said, Brother Saul, the Lord Jesus, who appeared to you on the road, has sent me so that you might regain your sight. And he left filled with the Holy Spirit. Instantly something like scales fell from Saul's eyes, and he regained his sight. Then he got up and was baptized. Afterwards, he ate some food and regained his strength. Let us pray. Father God, Lord, we want to thank you, Lord, for this powerful message, Father God. Lord, we ask, Lord, your guidance. We ask, Lord, that the Holy Spirit will continue to guide us, Father God, and give us, Lord, more revelation and, Lord, illumination of your words, Father. Lord, I want to pray for you, Father God, today, O God, that open our hearts, open our spiritual ears, Father God, Lord, so that we could be able to see and hear, Panginoon, your message and, Panginoon, sa bawat isa sa oras na ito, Lord. Father, we ask the Holy Spirit, O God, to give us more anointing, Panginoon. Lord, give us, Lord, the Holy Spirit to guide us, Panginoon, and give us clarity, Panginoon, of your message, Lord, sa aming kalagitnaan, O Diyos. Lord, I pray, Lord, that use me only as a vessel, Father God. Lord, as an empty vessel, Panginoon. At ikaw po, O Diyos, ang mangusap. Gamitin mo lamang ako out a mouthpiece, Father God, sa iyong mensahe sa umaga pong ito. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Mga kaupo na po tayo. Hallelujah. Praise God. So dito po makita po natin, mga kapatid, no, na ito po ay patungkol po sa buhay po ng ating pong kapatid na si Saul. So sino nga po ba si Saul? Ngayon po pag-aralan po muna natin kung who is Saul and how he became Paul. Amen? In chapter 9 of Book of Acts, Saul is introduced as a fervent persecutor of Christians. So ayun nga po sa binasa natin kanina, that si Saul is a very, very bad guy. Amen? He is authorized by the authority to bring people, especially those who believe the Lord Jesus Christ, even took from their houses and dinadala niya doon sa Jerusalem para ipakita po sa mga tao at pinapahirapan po niya. Ganun po katindi ang buhay po ng mga mananampalataya nung unang panahon, nung era ni Saul. Amen? So, sabi po roon, he was a Pharisee who sought to arrest followers of Jesus and bring them to Jerusalem. No? However, on his way to Damascus, he experienced a dramatic encounter with the Lord Jesus Christ. Amen? So si Paul, kahit na po gaano siya kasamang tao, kadelikadong tao, pero makita po natin na hindi po siya pinabayaan ng Diyos. Amen? Tayo po noon ay sobrang sama ng ng buhay natin, sobrang hindi tayo wala tayong pagtitiwala sa Diyos. Marami tayong mga kasalanan na ginagawa, pero hindi po tayo pinabayaan ng Diyos. Amen? Kaya po narito po tayo ngayon, palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. So, the name change from Saul to Paul, sabi po rito that mentioned later in Acts chapter 13 verse 9. So kung balikan po natin sa chapter, kung i-forward po natin konti sa chapter 13 and verse 9, so where it states, then Saul, he was also called Paul, filled with the Holy Spirit, looked intently at him. So this change is significant for a few reasons. Unang reasons po is yung dual names. It was a common for the people in that era to have both Hebrew and Roman name. So ang Saul, it was the Hebrew name of Paul. Diba?
Saul was a Hebrew name and Paul was a Roman name. So, it also significant for his new missions. Missions to the Gentiles. So, ang mission ni Paul is to the Gentiles, which is outside Jerusalem. So, ang target niya is yung mga kababayan niya, yung mga Romano, yung mga Romans. Actually, si Paul din po ay isa pong Romano din. He was born in as a Hebrew, but is pinagkano niya is Roman. Sabi po niya rito that Roman name Paul might have helped him to connect better with the Gentiles audience that he was preaching to. So ang sinasabi po niya rito is para doon sa mga Romano, no? Now also significant then also for the symbolic transformation. So the name change symbolizes new identity and mission in Christ. Similar to how Abraham and Simon became Peter. So Paul went into became one of the most influential apostles spreading the teaching of Jesus Christ throughout the Roman Empire. So makita po natin na si Paul, hindi po niya naabutan si Jesus Christ physically, but siya po yung pinakamaraming sinulat sa Biblia. Amen? Bakit? Siya po ay sinabi po ng salita ng Panginoon, kahit siya ay masama, siya ay binago ng Diyos at sinabi niya, pinili ni Jesus si Paul para mag-share ng Word of God sa mga hintil. Amen? So yun po yung story po, short background. Isa lamang po sa mga background po ng buhay ni Saul kung bakit po siya naging Paul. So hindi po siya hindi po binago, kumbaga dahilan po dahil nag-born again siya, binago po yung pangalan niya. Hindi po may mga significance po yung bakit yung pangalan niya nagbago. So yun po mga kapatid. So sa umaga pong ito, mayroon po akong ilang oras? Baka 2 oras tong 3 page to. 2 oras sabi ni pastor. So I'm authorized to speak to you 2 hours. Amen. So praise the Lord. So sa ngayon po, sa panahon po natin, no? Mayroon po akong nabasa. Ito po is si Philis sana ba yung ko? Larga Vista, sabi na pa ni pastor. Nandiyan yata. Pastor, magkano yata? Ito pastor. Ito. Nagtago, ayaw magpagamit. So, nagpapahiwatig lang na tayo ay bata pa. So, may isa pong comedian actress had a very expensive facelift. So, siya po ay sa Amerika po, si Phyllis Diller. So, in an interview, sinabi niya, she said that it transformed her life. Yung ginawa niya sa katawan niya. So, di ko alam kung anong pinagawa sa katawan niya, pero ang sinabi ng iba na ito daw daw comedian actress, ito po yung nagpabago sa kanyang physical na sobrang mahal. So hindi natin alam kung magkano amount 'yon. Isa naman po yung isa naman pong British model and TV presenter and actress said that plastic surgery had changed her life for the better. No? So marami silang ginagawa. Ngayon po sa Pilipinas, marami po yung ganon. So ang iba po nasusunog ang mukha, ang iba po nasisira sapagkat gusto nila magbago ang kanila pong anyo panglabas, no? So yun po. Marami naman po nagsasabi sa panahon natin ngayon na mayroon akong bagong trabaho. Dati ang trabaho ko is hindi masyadong malaking sweldo, hindi masyadong mabuti ang trabaho at saka medyo hindi nagpapasahod yung company ko. Pero nakakuha ko ng bagong trabaho and I am transformed. Sabi niya, I am transformed man. And I will get over my financial problem. So dahil nga tumaas na, siguro nakapagtrabaho na siya sa magandang company, no? So, and I have new transformed life. So lahat po 'yon ay sinasabi lang na nabagong buhay nila. And even some say also that if I lose weight, I have a transformed life. Ang iba kaya po hindi na kumakain pag walang nakakita. Para lambong po lumiit. Diyan, kagaya ko, no?
So, minsan, ganun po yung mga nasa isipan ng mga tao na gusto nilang baguhin ang kanyang sarili sa kanilang mga sariling kapamaraanan. Amen? I do believe po na lahat po nakaintindi ng Tagalog ko. Amen? So, wala naman po rito rito siguro. Speak taga-ibang mga tagalangit lang lahat, isa lang ang salita natin, So, some people think that they fall in love has transformed them. Ayon sa mga binata, no? Pag na-in love, sabi, magbago na ako yun. Pag sinagot mo lang ako, magbabago na ako. Hindi na ako magbibisyo, hindi na ako mag-iinom. Sa mga binata lang po ito, Di ba? Hindi na ako magbabarkada. So, yun po yung mga paningin natin, yun po yung mga natin sa tunay na sa pagbabago sa panglabas. So, we transform someone? No. We cannot even whatever you do to your body, you cannot transform your inner life. Amen? Kahit anong gagawin natin, gumastos ka man dahil may pera ka para i-repair yung katawan natin or yung mukha natin, gawin tayong gagawin si Michael Jackson, maitim siya pero pinaputi dahil sa ginawa nila, di ba? So nagawa ang panlabas, pero ang tanong ang panloob, di ba? Kung nabago ba. So, mayroon po akong binasa patungkol po dito para sa Jeremiah. I think I did not write here. In Jeremiah chapter 13 verse 23, sinabi po rito sa Old Testament, can an Ethiopian change his skin or leopard its spots? Neither can you do good who are accustomed to doing evil. God says that it is against your very nature to change. Ang sinasabi rito na kahit daw po yung Ethiopians, hindi nila pwedeng baguhin ang kanilang kulay. Hindi pa ako nagsabi niya ang salita po ng Panginoon. In example niya, bakit? Ang mga Ethiopians kasi, mostly talaga sila ay black skin. Tama? So, in example ng Diyos, sabi niya, may makapagbabago ba sa balat ng mga Ethiopians? Wala. Tanging ang Diyos lang. Amen? May makakapagbago ba sa spots o yung sa leopards? Yung nakita ng leopards dito, yung may may tumpok-tumpok, batik-batik. So, wala pong pwedeng magbago niyan. Amen? Kasi ang Diyos lamang po ang nag-create niyan. Amen? So, kung ito pinipilit po natin, sabi doon that against our very nature to change. Man doing anything and everything to try to alter what he is unsuccessful. Amen? Wala po kaya po mga kapatid, ma-change man natin ang ating katawan, ang ating mga physical na pangkaanyuan, pero kapag hindi po na-change ang loob natin ay wala pong mangyayari. Amen? Kailangan po natin, that's why po ang ating pong topic today is about real life transformation. Ito po yung pinaka-importante na ating pong pagpapaaralan. And Jeremiah also 2 verse 22, Jeremiah 2:22, sabi bro, through you wash yourself with soap and use an abundance of cleansing powder, the stain of your guilt is still before me. Sabi ng Panginoon, declares the sovereign Lord. So, ibig pong sabihin, kahit na yung pinakamatapang na powder na soap, na sabon panglaba, pangbabad sa puti, hindi niya pwedeng baguhin ang ating buhay. Amen? Hindi pwede pa siguro ang puti, ang madumi, ay may stain na damit, pwede din paputiin, pero ang buhay ng tao, ang kaloob-looban ng tao, hindi pwedeng baguhin ng kahit sino man, kahit sabon. Basahin niyo po sa Jeremiah chapter 2 verse 22. So nangangahulugan lamang po na walang kakayahan ang tao na baguhin ang kanyang panlabas na sarili, kundi ang Diyos lamang po ang may kakayahan yan. Amen? So even soap doesn't transform you. Amen? So there is an outside force that can change a man. So there is no outside force that can change a man. None, wala po. Do you know why? Because man doesn't have an outside problem. Wala pong problema ang panlabas na kaanyuan natin. Amen? Sapagkat tayo ay ginawa ng Diyos na kamukha, kawangis ng Diyos. Amen? Ano man ang meron tayo ngayon, ano man ang merong mukha tayo ngayon, ito ay kaloob ng Diyos sa atin na ginaya. Ito ay sinabi niya,
Kailangan na gagawin kong tao na ayon sa aking wangis. Hello? Amen? Wala pong problema ang Diyos. Wala pong problema ang tao sa panlabas. Amen? Man doesn't have an outside problem. Man has an inside problem. Kaya po kailangan po natin mga kapatid na magkaroon po tayo ng pagbabago, the real transformation. Amen? The real transformation is only inside. Amen? Kaya kung anuman meron tayo ngayon, anuman may ilong tayo ngayon, ang anuman yung pango man tayo, ito ay kaloob ng Diyos. Ito ay disenyo ng Diyos para sa iyo. Amen? Para doon, magiging gwapo ka, kagaya ko. Amen? Design po ito ng Diyos sa atin. Kaya po wala po tayong karapatan na baguhin yan kasi disenyo ng Diyos yan. Itong disenyo na to, ito ay kaloob ng Diyos po para sa atin. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. We cannot transfer people on the outside. It got something on the inside. Only God can do it. Amen? Kaya po kanina sa ating pong devotion, doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, sabi doon that if anyone in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. God is the business of transformation. Hindi po tayo. Amen? Once that you receive the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, automatically babaguhin ka ng Diyos. Hindi yung panlabas na kaanyuan mo, hindi yung panlabas na mukha mo, kundi babaguhin ng Diyos yung sarili mo, yung puso mo. Amen? Automatic yon. Kaya imposible po nagbabago ang tao na sinabi na nireceive ko si Jesus Christ, tinanggap ko siya bilang Diyos at tagapagligtas, pero ang kanyang ginagawa ay hindi nagbago. Hello? Ang sinabi ng Biblia, if you are in Christ, you are a new creations. All things are passed away and all things becomes new. Hallelujah. Kaya po mga kapatid, kapag nag-invite tayo, napatanggap natin kay Kristo, na i-share natin ang pag-ibig ng Diyos, na sinasabi niya, tinanggap ko na si Kristo pero hindi siya umattend. It is impossible na ang nabago ang buhay niya. Maaring fake news yun. Amen? Ang lahat na binago ng Diyos ay narito sa iglesia ngayon. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi ko sa iyo, matatapos tayo kaagad eh. Amen? Now, pag-aralan po natin, ayan, sinabi sa 1 Timothy chapter 1 verse 4, the grace of our Lord has poured out on me abundantly, along with the faith and love that are in Christ Jesus. Sinabi ni Paul, mismo si Paul ang nagsulat nito, sinabi niya, the grace of the Lord has poured out me abundantly. Ibig pong sabihin, naranasan ni Paul, naunawaan ni Paul na ang kanyang pagkatawag ng Diyos sa kanya, yung pagkatawag ni Jesus Christ sa kanya, sinabi niya, it poured out on me abundantly. It means there is change in his life. Amen? Pag sinabing abundant, naunawaan ni Paul na siya ay dating makasalanan, pero sinabi niya, God, the grace of the Lord has poured out on me abundantly. Ibig pong sabihin mga kapatid, mayroon pong pagbabago na ginawa ang Diyos sa kanyang buhay. That's why sinasabi natin that you must be born again. Born again, sinasabi sa Biblia, John chapter 3 verse 3, that the born again is not a religion. Ito po yung pagkakilala ng ibang tao. That's why pag nakakita ang mga tao sa labas na may dala-dala kang Biblia, kaya sikrito mga kapatid, pag nag-share ka, wag ka muna magdadala, wag mo muna ipakita ang Biblia. Mahalaga po na mayroon kang memorization. Kasi ang tao natatakot. Kasi ang una pag sinabi, andito na naman yung mga born again. Allergic po sila sa mga born again. Pero sasabihin ko po sa inyo mga kapatid that born again is not a religion. Born again is a command of the Lord Jesus Christ. Amen? Para maligtas ang tao. We have to be clarified that one. We have to clear these words, born again. Amen? Kasi hindi niya naunawaan, hindi ni Nicodemus naunawaan kung ano ba talaga sinasabi na born again. Si Nicodemus ay sobrang talino ng tao, siya pinaka-highest na ano sa kanilang ang tawag nito.
Oo, bahala na kung ano tawag niyo. Prominent people. Isa siya sa pinakamataas na ng mga high priest, na kanilang maari sila yung mga huwes, mga judges. Sobrang talino ni Nicodemus. Pero nung sinabi ng Lord ni Jesus Christ sa kanya, you must be born again. Ang sabi niya, babalik ako sa tiyan ng nanay ko. Kasi hindi niya nang unawaan ang salita ng Diyos. Sabi doon, along with the faith and love that are in Christ Jesus, mga kapatid. Ezekiel chapter 3, verse 6, verse 26, sinabi po roon, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you the heart of the flesh. Amen? Kapag tinawag ka ng Diyos at ikaw ay nag-response doon sa panawagan ng Diyos, ang sinabi ng Panginoon, bibigyan kita ng panibagong puso na malambot na puso, at aalisin ko sa inyo yung matigas na puso mo, and I will give you a heart of flesh. Amen? Dati mga taong bato. Ay hindi, isdang bato ba yon? Pusong bato pala. Kala ko isdang bato. Masarap yun, di ba, Pastor, yung isdang bato? Oo, yun. Tayo matitigas nung una, wala pa tayo sa Panginoon, sobrang tigas ng puso natin. Amen? Pero nung tinanggap natin ang panawagan ng Diyos, when we respond the calling from the Lord Jesus Christ, binigyan tayo ng panibagong puso, yung puso na mapagmahal, puso na mapagbigay, puso ng anumang kabutihan sa atin. Amen? Kaya bago na tayo, sinabi ni Paul, we are new creation, all things are passed away, and all things becomes new. Amen? Hallelujah! Di ba? Napakabuti. God could say to the prophet Ezekiel, siya lang po nagsabi nito. Sinabihan niya si prophet Ezekiel. So Jesus could say to Nicodemus how to be born again, how to have eternal life, the new birth, the new creation and transformation come only to the Lord Jesus Christ. Ayun po sa sinabi diyan sa 1 Timothy chapter 1 verse 14, sorry. Along with the faith and love that are in Jesus Christ. Amen? Hallelujah. Ganun po kabuti po ang ating Panginoon, mga kapatid. Ganun po siya kapapagmahal sa atin. Hallelujah. Sa experience po ni Paul, no, the transformation experience of Paul. Itong si Paul po, this man Saul from Tarsus was changed at the moment nung tinawag siya, kasi si Paul may masamang plano siyang binabalak doon sa Damascus. Nabalitaan niya na may mga mananampalataya doon sa Syria, sa Damascus, na mga mananampalataya ng ating Panginoon Kristo. Nagplano siya na itong mga tao nito, kailangan ibalik ko sila, pahirapan ko sila dito sa Jerusalem. Masama ang tinatarget ng Paul ni Saul na to. Pero hindi po siya pinabayaan ng Diyos. We are protected by God. If someone want us to kill us, nariyan ang Diyos. If someone want to destroy us, nandiyan palagi ang Diyos. Amen? Hindi niya pinabayaan yung mga mananampalataya doon sa Damascus na pupuntahan, pahirapan at patayin ni Saul. Bagkos, nagkaroon siya ng pagkatawag kay Paul. Amen? Hallelujah. Dati si Paul ay isa po siyang insensitive to divine truth, began to taste that God is God. Amen? Insensitive po siya sa katotohanan, sa kamatuoran tuloy. Sa katotohanan, no? Nung nakalasap siya ng Diyos, nung nakilala ng Diyos, sabi niya ay masarap pala maging anak ng Diyos. Amen? Hallelujah. Saul, who was blind, began to see. Dating nabulagan siya. He was in darkness, stepped into the blazing light. He who did not only evil continually began to have a desire to do good. Amen? Hallelujah. Dati ang ruta niya is papunta sa hell, papunta sa impyerno. Pero nung binago siya na Diyos, ang nabago ang ruta niya. Nag-change siya ng road ngayon. Napunta siya, he become heaven bound.
Ang dating rebelde, dating mamamatay tao, dating against sa katotohanan, ngayon naging become the children of God. Amen? Ganon po tayo dati, tayo po ay masamang tao. Pero nung tinawag tayo at nag-response tayo sa panawagan ng Diyos, binigyan tayo ng karapatan maging anak ng Diyos. Dati ang Diyos, dati ang Ama natin, John chapter 8 verse 44, ang Ama natin, yung mga taong hindi naniwala kay Kristo, yung mga tao na ayaw sa kaligtasan, yung mga tao na nire-reject si Kristo, ang sabi na ang ama nila ay ang dyablo. John chapter 8 verse 44, para maliwanag po sa atin. Kaya po kung sino lamang po yung nag-respond sa panawagan ng Diyos, yun po sa John chapter 1 verse 12, sila lamang po ang binigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. Amen? Kapatid, kung tayo ngayon ay naniniwala na nampalataya kay Kristo bilang ating Diyos at tagapagligtas, God is giving us, no? Ano ba sa English yun? Tagalogin ko na lang. Binigyan tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kaya po ngayon, mga anak po tayo ng Diyos. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Transformation begins kung tayo may pananampalataya sa ating Panginoon. Amen? Faith in the Lord Jesus Christ, doon po mag-start yung transformation natin. Kaya po sinabi natin kanina, kahit yung matapang na sabon, hindi pwede makapagbago sa atin. Kahit sabunan pa tayo, kulahan pa tayo, hindi pwede makapagbago sa atin. Ang mga pagbago lamang po sa atin, ang pananampalataya natin sa ating Panginoon Kristo at pagtanggap niya natin sa Kanya bilang Diyos na tagapagligtas ng ating mga buhay. Amen? Pangalawa po, sabi ko sa'yo, matatapos tayo 3 lang to. Pangalawa po, ang mga palatandaan, no? Yung mga palatandaan na ang tao ay binago na ng Diyos o nabago ng kanyang buhay is passion for prayer. Amen? Ako nalulungkot ako nito dahil ako mismo tinamaan nito. Kasi minsan, lalo na sa atin, pagod tayo sa trabaho, uwi tayo ng late, gising tayo ng very early in the morning, pag uwi natin sa bahay, pagod na tayo. Amen? Minsan hindi na ako nakapag-pray pa sa umaga. Minsan paggabi, pag nakaano na ako sa couch, tulog na kaagad. Dahil sa pagod. Pero dapat ito pala dapat. So una, sabi ko, Lord, bakit ako ang natamaan nito una? Sapagkat gusto ng Diyos na ituwid tayo. Gusto ng Diyos na makita natin na tayo ay transform na ng ating Panginoon. Amen? We have a fervor supplication. Dapat ang mga tao ay mga anak ng Diyos. Amen? Pag sinabi pong fervor, it just means energy. May energy tayo o mayroon tayong kasiglaan sa panalangin. Yun po yung mga taong binago ng Diyos. Na nahihirapan sila kung walang panalangin. Hindi sila nananalangin. Amen? Pero tayo nahihirapan tayo kapag nananalangin. Yun ang problema sa ating mga Kristiyano. Amen? Pero ang tunay na binago ng Diyos, dapat nahihirapan sila pag hindi tayo nakapanalangin sa Diyos, pag hindi tayo nakapag-communicate sa Diyos. Sapagkat ito yung mark natin, na dapat kapag tayo binago ng Diyos, we have to be fervent in prayer and supplication. So sinabi po rito na mayroon tayong passion sa panalangin. Passion na natin yung paglalapit natin sa Diyos. Hello? Amen? Passion na natin. We are driven by prayer as a Christian, as a children of God. Amen? So, naniniwala po ako mga kapatid na tayong mga anak ng Diyos ay meron na tayong mga ganitong uri ng buhay. Amen? Sinabi po rin, the Lord said, go over to the street, to the house of Judas, hindi po ito si Judas Iscariote. When you get there, ask for a man from Tarsus named Saul. He is praying for me right now. Praying to me right now. Sorry, thank you, sister. He is praying to me right now.
alam ng Diyos na itong si Paul, naka-encounter na siya doon nung naalala nyo, nung binasa natin, nung tinawag siya ng Diyos, Saul, Saul, why are you persecuting me? Ano ang sagot ni Paul? Sabi niya, who are you, Lord? Walang tao na magsasabi na, who are you, Lord? Walang tao na i-acknowledge ang Lord kapag hindi mo siya kilala. Ibig mong sabihin, nung time na yun, nung tinawag siya ng Diyos, mayroon na siyang idea na ang tumawag sa kanya ay totoong Diyos. Amen? Binulag siya ng 3 days. Wala siyang kain for 3 days. Pero nabuhay siya. Bakit bulag siya for 3 days? Una, tayong mga tao ay we are spiritually blind. Amen? Pinakita ng Diyos na si Paul, he is spiritually blind that time. Na kailangan niya ma-realize. Kailangan niya ma-realize na may Diyos nga. Kasi imposible na mabulag siya na wala naman nangyari, hindi naman siya pinana, hindi naman siya sinuntok sa doon sa road of Damascus. Bakit nabulag siya? So there is something na mayroon pong gumawa sa kanya. Nung time na yon na in-acknowledge niya, sabi niya, who are you, Lord? Nag-response siya sa Panginoon sa pagkatawag ng Diyos. Dito pinakita lamang po that we are spiritually blind. So nagkaroon po siya ng spiritual reflection on transformation that time. God gave him a time to reflect sa kanyang ginawa, his past action and his new faith. Minsan pag nandyan tayo sa may mga problema, doon lang tayo nakakapag-reflect sa Panginoon. Lord, kailangan kong ganito. Lord, gusto kong ganito. Lord, patawarin mo ako. Lord, wala na akong makain. Pabigyan mo ako. Minsan doon lang tayo gumagawa po. Tumatawag sa Diyos. Pero dito sa 3 days na pagiging blind ni Paul, marami po siyang natutunan. Kasi po, alam niya na tinawag siya ng Diyos. Kasi ba't ko sinabi na alam ni Paul ni si Saul na tinawag siya ng Diyos? Sapagkat nung sinabi niya, who are you, Lord? Nagsumagot ang Panginoon, sabi na, I am Jesus that you are persecuting. Nagpakilala ang Diyos. Diba tayo, nung una bulag tayo, nung someone shared to us the Word of God, the love of God, the power of God, nung nag-response tayo, doon lang natin ma-realize na, oo nga, tama nga naman. Amen? Doon lang natin ma-realize na tayo ay pinatawad ng Diyos. Hello? Amen? Yung 3 days na pagkabulag ni Paul, it is marks the end of his old life. Doon nagtapos, doon sa pagkabulag na yon, doon nagtapos yung kanyang old life, yung kanyang mga aksyon na ginagawa, yung kanyang pagkawalang kwentang tao. Sabihin natin, yung pagkamakasalanan tao, doon po nagtapos nung binulag siya ng Diyos. Amen? Nung tinanggap natin si Kristo bilang Diyos, bilang totoong tagapagligtas, doon nagtapos lahat ng mga kasalanan natin. Doon nagtapos yung hindi natin lahat ng bagay na ginagawa natin. At doon nagsimula ang panibagong buhay, panibagong mission as a follower of Christ. Amen? Hallelujah. Ano pa? Yung pagkabulag ni Paul, isa po itong nagpapakita ng humility and dependent. Absolute contrast to his previous life as a powerful Pharisee. Amen? Alam niyo mga Parisiyo? Sino nakaalam na mabuhay ng mga Parisiyo? Amen? Sila po yung mga taong mapaimbabaw. 2 klase po yon, Pariseo at Sadducees. Sila yung mga tao na gusto nilang ginagawa nila makita ng buong sanlibutan, makita ng tao. Pero pang loob wala po. Sabi pa, sila yung mga tao na puro mapapaimbabaw nung panahon, nung era ni Paul. Aywan ko ngayon, meron pa nga yata ngayon. Amen? So, nagpapakita po ito ng pagpakumbaba at pagdidepende. No? Absolute contrast to his previous life as a powerful Pharisee. Binaba niya ang kanyang sarili. Hinubad niya ang kanyang anuman ang kanyang old life. Amen?
So, in the trade is blind, it is also the preparation for mission. Amen? So, God allowed Saul to prepare spiritually for his new role as a Christian, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. 3 days, wala siyang kain. Pero after, sa binasa natin, verse 19, sinabi niya, after na blind siya ng 3 days, pinakain siya, kumain siya at uminom. Amen? Hallelujah. Pinakain siya ng Diyos ng panibagong pagkain. Yung pagkain na buhay na pagkain. Living food. Amen? At doon nag-start po ang buhay ni Paul. Para po magkaroon po siya ng panibagong lakas sa preparation for his mission. Amen? Bagong lakas, preparation for his spiritual new role. Hallelujah. Tapos na tayo, nakadalawang feeds na ako. Amen? Hallelujah. Ito, pwede nyo itong pwede nyo isulat. Kung may nagsasabi, ako ay isang Kristiyano, ngunit wala silang pagnanais na makipag-usap sa Diyos, kung gayon sa palagay ko ay hindi lehitimo ang kanilang pagka-Kristiyano. Amen? Kung may nagsasabi na ako ay isang Kristiyano, ngunit sila ay hindi nagnanais makapag-usap o makipag-commune sa Panginoon, sabi niya, kung ganon, they are not legitimate children or they are not legitimate Christians. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Kaya po, sisiguraduhin po natin na kapag sinabi natin na tayo ay Kristiyano, napaloob po tayo dito sa una, tayo ay mananampalataya ng ating Panginoon Kristo. At pangalawa, tayo ay may constant commune sa ating Panginoon or communication sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 sabi niya, always be joyful. Pray and never stop praying. Sa ibang salin niyan, pray continuously. 'Di ba? Palagi tayong mananalangin. Di po dapat ang panalangin ay napuputol sa ating mga Kristiyano sapagkat ang panalangin ay isa pong pag-breath natin, spiritual breath natin. Subukan mo, hindi ka mag-breath ng, bigyan ko lang kayo ng 4 minutes. Mahaba na yan, Pastor? 2 minutes lang daw, sabi ni Pastor. Tumawad si Pastor. Subukan nyo, hindi ka mag-breath ng 2 minutes, sabi ni Pastor. Sigurado, mawawalan ka ng malay. Amen? Ganon din po mga kapatid sa ating pong buhay Kristiyano. Kapag wala na tayong panalangin, ang spiritual natin ay hindi na humihinga, sigurado mamamatay tayo. Anong sign ng mga taong hindi na humihinga ang spiritual? Hindi na umattend ng Bible study, hindi na umattend ng prayer meeting, hindi na umattend ng mga activities sa church. Kasi gusto ko nang matulog, kasi malamig ngayon. Gusto ko nang makipag-usap sa aking mga kapamilya sa Pilipinas. Ayoko muna umatin sa gawain ngayon. Ganon po yung mga resulta, mga sinyalis po ng wala ng buhay, wala ng hiningang espiritual. Amen? Hello. Hallelujah. Sabi sa verse sa binasa natin na, I have shown him a vision for a man named Ananias coming in, laying hands on him so he can see again. Nung time na yun mga kapatid, nandoon po yung patuloy na panalangin. Sino ang nanalangin sa kay Paul? Sinong ginamit ng Diyos? Si Ananias. Tayo mga kapatid, tayo ay gagamitin ng Diyos para ipanalangin yung iba, para ipanalangin yung mga tao na wala pa kay Kristo, para ipanalangin yung mga tao na may karamdaman, para ipanalangin yung mga tao na kailangan ng trabaho, para ipanalangin yung mga tao na nahihirapan na sa buhay. Amen? Ganun po kabuti ang Diyos. Yun po yung responsibilidad po natin bilang mga anak ng Diyos. Hallelujah. How many minutes lang ako, kapatid? Amen?
That time, mga kapatid, sa verse 9 ng chapter 9, sabi, for the 3 days he was blind and he did not eat or drink anything. Those days were si Saul, he was concentrated to the Lord Jesus Christ. Nagmuni-muni po siya. Kaya po tayo po mga kapatid, meron po tayong tinatawag na devotion. Meron po tayong may isinisat aside po tayong kahit nasa trabaho tayo, may devotion tayo sa Panginoon. Constant communication sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. A transformed life is a life in constant contact with God. Amen? Hallelujah. For the Christians, prayer is breathing. When you're not praying, you're holding your spiritual breath. Yan, ang sinasabi ko kanina. Kung hindi pala tayo nanalangin, parang lumangoy ka na wala kang gadget, wala kang ano tawag ni pastor, wala kang oxygen. Parang pinipigilan mo, hindi mo para makapunta ka sa ilalim ng dagat. Kasi pag hindi mo pinigilan, sigurado papasok yung tubig lahat sa tainga mo at saka sa bibig mo. Sigurado hihinto ang buhay mo. Amen? So it's like spiritual breathing. Praying is like a crying baby. No? Dapat tingnan natin na ang bata kapag may pangailangan, maliit na bata, simula pa lang nung ang bata nung paglabas sa kanyang sinapupunan ng kanyang nanay, ang unang ginagawa ng bata ay ano? Umiiyak, hindi po tumatawa. Amen? Ang baby hanggang sa paglabas niya sa sinapupunan ng kanyang nanay, ang kasunod yun ay puro iyak. Anong hinihingi ng baby? Bakit siya umiiyak? Naghihingi ng milk, hingi ng anong gusto niya, gusto niyang pumunta ng CR, basta lahat yan, ang gagawin lang niya ang communication sa nanay kasi hindi pa siya nakapagsalita. The way he communicate or she communicate to her or his mother is only through cry. Amen? Ganon din po tayo mga Kristiyano, mga kapatid. Amen? Kailangan constant po yung communication natin sa Panginoon. We have to cry out to the Lord. Amen? Sapagkat sa Panginoon ay wala pong imposible. Hallelujah. Praise the Lord. Kapag tayo ay patuloy na nakipag-commune sa ating Panginoon, no? When you really transform, you spend your time communing with God, and God is speak to you back. Kaya po, kapag tayo ay lumalapit sa Diyos, marami siyang mga revelation na binibigay sa atin. Kapag tayo nananalangin, pinapakita ng Diyos kung anong dapat natin gawin. Minsan may mga panalangin tayo na gusto lang natin, minsan sasabihin ng Holy Spirit, hindi yon, hindi binibigay ng Lord sa atin. Ang gusto ng Lord na yung pinapanalangin natin is according to His will. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Ano pa? Ito na yon, dito na tayo magtatapos. Faithful in serving God. Isa po sa mga marks po ng isa pong tunay na mananampalataya ay yung pong faithful in serving God. Ang tunay po na mananampalataya ay hindi po sumusuko. Di ba? Sabi nga sa kanta ni Freddy Aguilar, ang nagwawagi ay hindi umaayaw. Ang umaayaw ay hindi nagwawagi. Kapag hindi na tayo faithful sa Panginoon, sa tingin natin, makakasama natin ang Diyos. Sa tingin kapag tumigil tayo sa paglilingkod sa Diyos, sa tingin natin matutuwa ang Diyos. Hindi. Amen? Kailangan tayo magpatuloy, maging faithful sa pag-serve sa Panginoon. Ano man yung ginagawa natin ngayon, ano man yung ministry mo sa church, ano man yung task mo sa church, ipagpatuloy mo yan. Minsan nahihirapan ka, bakit? Gumagawa ka na ayon lamang po sa iyong kakayahan. Pag gumawa po tayo sa Panginoon, pag gumawa po tayo sa ministry, kapag nag-commit at nagpagamit po tayo sa Diyos, sisiguruduhin mo na ikaw ay nag-commit sa Panginoon, hindi sa tao, sapagkat kapag nag-commit ka sa tao, ikaw ay mapapagod. Amen? Bakit? Sa tingin mo, kapag pag gumagawa ka sa simbahan, pag gumagawa ka sa mga ministry na walang nakakita, hindi ka nakita ni Pastor Wilmore, sa tingin mo walang reward o walang anong tawag noon, mayroong yung tawag na parang walang recognition. Kapatid, kapag gusto mo mag-serve sa Panginoon, you commit to serve the Lord,
Kahit hindi ka nakita ng mga pastors, hindi ka nakita ng mga leaders na gumagawa ka, siguraduhin ko sa inyo that ang Panginoon ay palaging nakatutok sa inyo. Amen? Ang palagi kung ano yung ginagawa mo, ang Diyos ay palaging nakatingin sa iyo. Wala pong tigil sa lahat ng aspeto ng buhay, sa lahat ng hanggang saan ka, nakatingin ang Diyos sa iyo. Remember si Paul, nung papunta siya sa Damascus, sinubaybayan ng Diyos ang buhay ni Paul. Amen? Hello? Kaya po kahit hindi po tayo na-recognize, na hindi po tayo nakikita kapag nag-serve tayo sa Panginoon, kahit walang nag-appreciate sa iyo, no problem, my friend. Go on. Tuloy po natin yan sapagkat ang rewards natin ay hindi po hindi po nabibigay ng tao dito sa lupa. Ang reward na hinahabol natin ay yung reward sa langit. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Minsan mga kapatid, maraming mga tao, maraming Kristiyano na sinasabi mo pag tinanong mo, how many years you have been saved, na nag-save sa Panginoon? Maaring mayroon ng 10 years, 20 years, 30 years. Hanggang ngayon, wala parang ministeryo sa church. Bakit? May problema mga kapatid. Bakit? Wala ka pag ministry ngayon sa church. Sapagkat tinitingnan mo, sapagkat iniisip mo na ikaw lamang po, sa'yo lamang po, parang ikaw lang ang palaging parang sarili mo lang ang nagbibigyan mo. Kumbaga, ang pag-share mo ay para makita lamang pang-imbabaw kagaya ng mga Pharisees. Amen? Sa pag-serve sa Panginoon, kailangan mula sa puso. Amen? Sa pag-serve sa Panginoon mula sa kaloob-looban ng iyong puso at ito'y binigay ng Diyos para sa iyo. Si Paul din nagsabi na we are one body. Sa ating katawan, marami pong mga parte ng ating katawan. Lahat na nakikita mo ngayon sa sarili mo, sa ibang tao, iba-ibang parte ng katawan. Amen? Ang kamay mo ay hindi paa mo. May paa kang sarili, may kamay kang sarili, may mata, may ilong. Iba-iba po mga kapatid. Minsan hindi napapansin ng tao ang paa. Nasa lupa palagi ang paa, hindi napapansin. Palaging natatakpan ng sapatos. Palagi nakikita natin ang mukha. Palagi natin nakikita yung pantaas ng parte ng katawan natin. Kapatid, kung ikaw man ay nasa paa, kung ikaw man ay paa sa paglilingkod sa Diyos, don't worry, nakikita ka ng Diyos. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Sa verse, ano po tayo sa verse 15? Sabi po rin, but the Lord said, okay, basahin lang from verse 13. But the Lord exclaimed Ananias, I have heard many people talk about the terrible things this man has done to the believers in Jerusalem, and he authorized by the leading priest to arrest everyone who calls upon your name. But the Lord said, go, for Saul is my chosen instrument to take my message to the Gentile and to the king, as well as to the people of Israel. Hallelujah. Nung tinawag si Paul, nung tinawag siya ng Diyos, kinumission siya, sabi niya, niligtas kita para ikaw ang magdala ng mensahe ko, ng pag-ibig doon sa mga tao na nangailangan ng kaligtasan. Ikaw ang gagamitin kong instrumento para maiabot ang salita ng Diyos, ang kaligtasan sa mga intel, maging sa mga hari, at maging sa mga tao doon sa Israel. Kapatid, kung ikaw ngayon ay tinawag ng Diyos, you are responsible to bring this message, the message of salvation, to your family, to your neighbors, to your friends, for sure, to your friends. Amen? We are all responsible, mga kapatid. Niligtas tayo ng Diyos, tinawag tayo ng Diyos for a purpose, for divine purpose. Hindi tayo tinawag ng Diyos para umupo tayo all the time. Tinawag tayo ng Diyos, may purpose ka kapatid, to share the good news doon sa mga taong hindi pa nakilala sa ating Panginoon. Hallelujah. Amen? Sa chapter 9 verse 20 ng Acts, yung ating pong babasahin, sinabi po roon, at once he began to preach the synagogue that Jesus is the Son of God.
nagpatuloy po si Paul. Tingnan po natin mula sa pagkaligtas ni Paul hanggang sa kanyang pinagdaanan na ministeryo, wala po siyang pinagdaanan na ang kanyang sarili o ang kanyang buhay kumbaga hindi naghirap. Lahat po na dinaanan ni Paul ay mahirap ang kanyang pag-share ng salita ng Panginoon. Naranasan ni Paul yung nalunod siya sa dagat, naranasan ni Paul yung lamig, naranasan ni Paul yung pagkakadina sa kanyang mga paa, naranasan ni Paul ang gutom dahilan para lamang maabot ang mga tao na kailangan ng kaligtasan. Amen? Praise God. Hallelujah. At once he began to preach the synagogue that Jesus is the Son of God. Tuloy-tuloy po yung pag-preach niya, mga kapatid. Hindi siya bumigay doon sa mga pagsubok na dinaanan niya. Hindi siya bumigay sa mga kahirapan. Hindi siya sumurinder sa mga tao na gusto siyang patayin. Bagkus nilabanan niya sapagkat kasama niya ang Diyos. Amen? God is with him. God is with us. Sa lahat ng buhay natin, sa lahat ng laban natin espiritual, patatandaan po natin na ang Diyos ay kasama natin. Amen? Dumaan man tayo sa tubig, sinabi ng salita ng Panginoon, dumaan man tayo sa apoy, hindi tayo masusunog. Dumaan man tayo sa tubig, hindi tayo malulunod. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ganun po ka buti ang ating Diyos na pinaglilingkuran natin, mga kapatid. Isaiah chapter 6 verse 8, sinabi po rito, Then I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send and who will go for us? Sabi ng Panginoon. Si Isaiah, siya ay nanampalataya sa Diyos, siya ay nagsumusunod sa Diyos. Sinabi niya, I said, Here I am, send me. Amen? Dapat hindi na tayo sinasabihan ni Pastor, mag-Bible study tayo. Sinong gustong sumama sa Bible study, taas ka yung kamay. Wala nang pakimi-kimi. Amen? Pastor, kasama ko, send me, Pastor. Teach me, Pastor, on how to lead the Bible study. Amen? Ganun po dapat tayong mga anak ng Diyos. Hallelujah. Philippians chapter, ito din kanina natutuwa ko kay senior po ito ni Kuya kanina. Sinabi po niya doon sa Philippians chapter 1 verse 6, sabi po doon, And I am certain that God who began the good work within you will continue His work until it finally finished on the day where Christ Jesus returned. Sa ibang pagkasalin po, I am confident that He who began a good work in you will continue until the day of the Lord Jesus Christ. Amen? Sigurado si Paul, sinabi niya, I am certain that God na nagsimula sa aking buhay, I am certain that God who called me, sasamahan niya ako. Palagi siya sa akin at sasamahan niya ako hanggang sa kanyang pagpabalik. Amen? Pangako po yan ng Diyos sa atin, mga kapatid. Ito po ay naranasan ni Paul, ni Saul sa kanyang buhay. Naranasan niya, naniwala siya, nandun yung buong 100% na paniniwala ni Paul sa kanyang Diyos na pinaglilingkuran, na sinabi niya, itong Diyos na nagsimula, na nagbigay sa akin ng buhay, ito rin ang Diyos na makasama ko hanggang sa pagbabalik niya at ako ay kasama niya papunta doon sa ating Ama sa Langit. Amen? Hallelujah. Sigurado tayo, mga kapatid. Si Paul mismo ang nagsabi nito. Si Paul mismo ang pinaranas ng Diyos sa kanya na ang Diyos ay nasa sa kanya forever. Amen? Hallelujah. Now, conclusion na po tayo. Yun, ito nang nakakatuwa na pagtapos na. Amen? 1 Corinthians chapter 4 verse 1 ando sinabi na, So look at Apollos and me as we're servant of Christ, who have been put in charge of explaining God's mysteries. Now, a person who is put in charge as a manager must be faithful. Amen? Yung pinagkatiwala sa atin ng Diyos, yung pagkatawag sa iyo, sinabi ng salita ng Panginoon, according to Paul, sinabi niya, a person who is put in charge as a manager must be faithful. Lahat po tayo, mga kapatid, na tinawag ng Diyos, lahat po tayo manager. Amen? Amen? Lahat po tayo managers. Don't worry kung sa company natin, we are only cleaner, we are whatever, pinakamababa na position. Pero sa Panginoon, we are manager. Amen?
Kung ikaw ay manager, you are responsible to run to run the business of God. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Napakaganda po ng salita ng Panginoon. Naranasan ni Paul, sinabi niya, sila ni Apollos and me, sabi niya, we're servant of Christ who have been put in charge of explaining God's mysteries. Niligtas ka ng Diyos para ipahayag, i-explain natin or i-share natin ang salita ng Panginoon. And you are now in charge. Di ba? Sinabi sa Mark chapter 28 verse 19 to 20, Matthew chapter 28 verse 19 to 20, go and preach the gospel. Tayong lahat ang sinabihan, hindi po sinabi, go Pastor Wilmore, Pastor Charles, Pastor Oliver, go and preach the gospel. Sinabi niya, go and preach the gospel. Wala siyang binabanggit kung sino yan. Basta tayong lahat na tumanggap kay Kristo, we are all responsible to share the good news of God. Amen? Hallelujah. Isaiah chapter 40 verse 31, ito yung pinaka natin na verse sa atin palagi, yung mga memory verse natin, sinabi doon, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Amen. Dapat yung mindset natin is like an eagles. Amen. Ang eagles, kahit na dumaranas ng mga pagsubok sa buhay, kahit na nahihirapan siyang lumipad, kahit na maulan, bumagyo, ang eagles ay hindi po siya sumusuko. Amen? Ang eagle ay palagi siyang umiibabaw sa cloud, sa hangin. Dapat tayo mga Kristiyano ay palagi tayo umiibabaw sa ating mga pagsubok, sa ating mga problema. Amen? Ang problema, nagpapaapak tayo sa clouds. Nagpapaulan tayo. Nagpapatalo tayo sa mga pagsubok at problema. That's why napapagod tayo. Why we are not like an eagle? Sabi dito na they will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. Mas lalo siyang nahihirapan, mas lalo siyang lumalakas. Amen? Lahat po ba kayo nakita ng eagles dito sa Pinas? Philippine Eagles. Di ba? Wala. Sa libro lang nakita kayo. Di ba? Ang eagle sa Pilipinas, hindi mo makikita lumilipad sa baba. Palagi siyang nasa doon sa taas ng mga clouds na dumadaan. Iniiwasan niya yung mga clouds. Dapat tayo mga Pilipino, pag may problema, hindi natin babanggain ang problema dahil pag tinanggap mo ang problema, masasaktan ka. Amen? Kailangan po maibabaw ka. Sa anong pamaraanan? Tumawag ka sa ating Panginoon. Dahil may Diyos ka, sinasabi na may pananampalataya ka sa Panginoon, ikaw ay binigyan ng karapatan na mag-commune sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Amen? At dahil doon, ang Diyos ay nasa sayo at ikaw ay magpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Sabi sa last verse natin pong babasahin, 1 Corinthians chapter 15 verse 58, sinabi po roon, basa lahat, basa. Amen. Sino nagsabi niyan? Si Paul din. Amen? Inspiration ng Holy Spirit, inspiration ng Panginoon kay Paul. Na bagamat siya nahihirapan, nandun pa rin yung encouragement ni Paul sa ating lahat. Bakit? Dahil naranasan ito ni Paul. At ito'y nagbigay sa kanya ng tagumpay. Amen? Sinabi niya, therefore, my dear brothers and sisters, it means tayong mga anak ng Diyos. Tayong mga mananampalataya. Amen? Kailangan mag-stand firm tayo. Kailangan tumindig tayo sa ating pananampalataya. Na wala pong kahit sinong kahit anong problema, anong pagsubok na makapag-move sa atin, makapag-give up sa atin. Amen? Sabi na, always give yourself fully to the Lord. Yung pagtitiwala natin sa Diyos. Nawalan ka man ng trabaho ngayon, magtiwala ka sa Diyos. Don't give up sa paglilingkod sa Panginoon. God will always provide for us because God is the owner of everything. Amen? Don't worry. Sabi ng Panginoon. Kung may problema ka ngayon, let the problem is your own problem.
Nabasa niyo ba sa Biblia yon? Di ba? Si Jesus Christ mismo nagsabi, hayaan mo ng problema, ang problema sa problema niya. Amen? Book of Matthew, basahin nyo. Hindi ko lang sabihin kasi hindi ko rin alam yung verse. Sa 6, sabi ni Kuya Ray, huwag mong problemahin yung bukas. Hayaan mong bukas mong problema. Amen? Ang problema, pinoproblema natin. Yun ang problema. Kaya hindi po tayo makapag-move on, hindi po tayo makapag-fully give sa Panginoon dahil meron tayong iniisip. Amen? But don't worry, sabi ng Panginoon, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Now, we have already the real life transformation. Saan nagsimula ang real life transformation? Sa pamamagitan po ng ating pananampalataya sa Diyos at ang marks ng mga mananampalataya at mga transform na ng Panginoon ay mapagpanalanginin at nagpapatuloy sa paglilingkod. Let us pray po mga kapatid. Lord, maraming salamat Panginoon sa umaga pong ito, Diyos. Salamat po sa salita mo, salamat sa anointing, salamat o Lord sa guidance ng Holy Spirit, Panginoon. Lord, I pray, Lord, that these verses, Panginoon, that the words, Panginoon, that I share to us, Panginoon, sa aming mga kapatiran ito, Diyos. Lord, ito po ay masilyuhan mo sa aming puso, Lord, upang magamit po namin, Lord, maging sandata po namin, Lord, sa aming pong paglilingkod sa iyo, God. Maraming salamat sa oras na ito, Lord, sa pagkakataong ito, Lord, na binigay mo sa aming lahat, Panginoon, upang makapakinig, Lord, ng iyong mga mensahe sa umaga pong ito. Lord, dalangin ko, Panginoon, na patuloy mong pagpalain, Lord, ang Qatar Evangelical Church, paging Panginoon dito sa pangunguna ng aming mahal na pastor, Pastor Wilmore, mga kasama, mga pastors namin, Lord, sa aming pong mga outreaches, Lord, sa Pilipinas, o God, maging po sa Laguna, sa Davao, Panginoon, Lord, maging sa Cavite, Panginoon, Lord, maging sa Abu Hamur, Father, Lord, and also, Lord, we have so many plans, Panginoon, Lord, Lord, nagawa namin ito, binigay mo mga vision ito, Panginoon, in order for us, Lord, na makita namin, Panginoon, ang iyong pag-ibig, Lord, ang iyong pagmamahal sa mga tao na wala pa po, Lord, sa iyo, Panginoon. Lord, salamat, O God, we just continue to pray, Father, Lord, na ang lahat na aming po mga plano, Panginoon, ay ito ay plano lamang namin, O God, but ikaw po ang Lord, ang sa tuparan, Panginoon, Lord. Lord, salamat, Panginoon. Ikaw po magpalago, Panginoon. Lord, sinabi mo sa mga salita, Lord, na si Pablo ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, but ang Panginoon, ikaw o Diyos, ang magpapatubo nito, Panginoon. Kaya sa umaga pong ito, Lord, maraming salamat, O God. Lord, salamat na maranasan namin ang kagalakan sa kabila, Lord, ng mga pagsubok sa buhay, sa kabila, Panginoon, ng mga problema namin na encounter sa aming buhay, Panginoon, Lord, sinabi mo, Panginoon, na hindi po kami Panginoon, mag-alala, Panginoon, sapagkat lahat na ginagawa namin, Panginoon, ay hindi po maging kawang at hindi po maging baliwala, Panginoon. Maraming salamat po, God. Sa iyo po namin, Lord, ibinabalik lahat na papuri, pagsamba. Ikaw lamang ang Lord, na nararapat na tumanggap nito, Panginoon. Honor and praises, Panginoon, belongs to you alone. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Hallelujah.